Isang pangalan na hindi kailanman malilimutan sa mundo ng pelikulang Pilipino. Siya si Nida Blanca, o sa tunay na buhay ay si Dorothy Aquieza Jones. Tunghayan po natin ang kanyang istorya at ang mapait na sinapit sa kamay ng di pa nakikilalang salarin. Bago po tayo magsimula, paki-like naman po ng ating video at mag-subscribe na rin kayo para palagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas natin. Maraming salamat, enjoy watching. Si Dorothy Aquieza Jones, o mas kilala sa pangalang Nida Blanca, ay ipinanganak noong January 6, 1936 sa Gapan, Nueva Ecija. Anak siya ni Inocencia Aquieza, isang Filipina, at ng isang Amerikanong sundalo na ang apelyido ay Jones. Dito nagmula ang kanyang mestisang dugo at ang kanyang apelyido. Lumaki si Dorothy sa piling ng kanyang ina. Bata pa lamang, namumukod tangina ang kanyang talento at ganda, dahilan upang pumasok siya sa mundo ng showbiz. Noong 1951, sa pelikulang The Lucky Chance, ipinakilala siya sa masang Pilipino bilang si Nida Blanca. Mula roon, umusbong ang kanyang makulay na karera sa showbiz. Lumabas siya sa higit 163 na pelikula at palabas sa telebisyon, at nakilala bilang isa sa pinakamahusay na aktres ng kanyang panahon. Isa sa mga hindi malilimutang proyekto niya ang sitcom na John and Marcia. Kasama niya dito ang isa pang veteranong komedyante na si Dolphy. Nagsimula ito mula 1973 hanggang 1970. Lumabas rin siya sa mga pelikulang gaya ng Wanted, Perfect Mother at marami pang iba. Dahil dito, kinilala siya bilang Queen of Drama ng Philippine Cinema. Sa kanyang personal na buhay, nagkaroon siya ng isang anak na babae, si Kaede Jones. Mula sa isang naunang relasyon, nang lumaon, pinakasalan niya ang Amerikanong singer at aktor na si Roger Lawrence Strunk, o mas kilala bilang Rod Strunk. Ngunit ang kanyang kwento, na puno ng tagumpay at kasikatan, ay nauwi sa isang trahedya. Noong Nobyembre 7, 2001, natagpuan siyang walang buhay sa parking lot building ng Atlanta Centre sa Green Hills, lungsod ng San Juan. Siya ay tinadtad ng 13 saksak sa iba't ibang parte ng katawan, kabilang sa kanyang leeg at dibdib na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Mabilis na kumilos ang mga otoridad. Inusisa ang pamilya, mga kaibigan, mga katrabaho at naging katrabaho. At dito, lumalabas na wala siyang gaanong kaaway o kagalit man lang. Pero may isang tao agad na napuntirya. Walang iba kung hindi ang asawa niyang si Rod Strunk. Matagal na ang bulong-bulungan tungkol sa hindi magandang takbo ng kanilang relasyon. Lalo na sa usaping pinansyal at mga ari-arian. Ayon sa mga malalapit kay Nida, gusto na raw niyang hiwalayan si Rod. Kaya ito ang motibong siniyasat ng mga investigador. Habang mainit pa ang kaso, isang pangalan ang biglaang lumitaw sa eksena, siya si Philip Medel. Umamin siya sa pagpatay sa naturang artista. Anya siya raw ang inupahan para patayin si Nida. At ayon sa kanya, may nag-utos lang nito sa kanya. Ito ay ang mismong asawa ni Nida Blanca na si Rod Strunk. Pero ilang araw lang, binawi niya ang lahat ng kanyang naunang pahayag. Sabi pa niya, pinilit lang siyang umamin dahil sa pag-torture ng mga pulis sa kanya. At mula doon, mas lalo lang lumabo ang kaso. Habang tumatagal, mas lalong naging komplikado ang lahat. May suspect sa laban kay Rod Strunk, pero kulang ang mga ebidensya. Nakabalik siya sa Amerika at doon na nanatili. Pero bago pa sumapit ang kanilang hearing sa naturang kaso, isang balita na naman ang labis na ikinagulat ng madla. Dahil lang sumapit ang ika-Hulyo 11, 2007, si Rod Strunk natagpuang patay matapos umanong tumalon mula sa gusali ng kanyang tinutuluyan sa Tracy Building sa California. At imbes na magbigyang linaw ang kaso, mas lalo pa itong lumabo. Dahil na rin mas dumami pa ang tanong kaysa mga kasagutan. Mahigit 20 taon na ang lumipas. Pero nananatiling bukas ang kaso para kay Nida Blanca. Sino ang tunay na salarin? Totoo bang may kinalaman ang asawa niya? O may mas malalim pang sikreto na hanggang ngayon nakatago pa rin? Ngunit higit sa lahat, si Nida Blanca ay hindi lang biktima ng isang malagim na trahedya. Isa siyang alamat ng pelikulang Pilipino. Nagbigay siya ng liwanag at inspirasyon sa milyon-milyong Pilipino saan mang panig ng mundo. At hanggang ngayon, sa bawat alaala ng kanyang mga pelikula. Sa bawat ngiti na iniwan niya sa entablado sa harap at likod ng kamera. Nananatiling nakabitin ang isang tanong.
Makakamtan pa kaya ng isang alamat ang hustisyang matagal nang ipinagkait sa kanya? At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan niyo po ang ating istorya, paki-like naman po ng video na ito at huwag kalimutang magkomento. Malaking tulong na po ito sa mga tulad naming content creator. Maraming salamat sa ulitin. Thanks for watching.